tama si Sister masyado nang mainit. Amen? At marami na ring mainit na makaganapan at pangyayari sa Middle East. Kinakabahan ba kayo? Amen, sa mga nangyayari sa Middle East ngayon. Amen, no? Nakakatakot, no? Dahil iba, sabi nila, digmaan na raw. But we believe, hawak ng Diyos ang buhay ng bawat isa at pangyari. Amen. Okay, pag sinabing best investment, ano yung nasa isip nyo? Ayan. Scam. Ayan, negosyo, ayan. Yan ang maisip natin pag sinabi nating investment. At tama kayo. Ito raw yung mga best investment, stocks, bonds, commodities. Lalo ngayon, ginto. Masarap bumili ng ginto kasi mababa ang ginto. Yung dollar pataas at asahan nyo na yan dahil nga sa kaguluhang nangyayari sa gitnang silangan ay talagang nagbababaan yung presyo ng lahat na yan. At tayo naman, yung presyo naman ng bilihin tumataas. Napansin niyo? Yung mga stocks, yung mga golds, yung mga dollar tumataas, yung bilihin bumababa. So double black ay sa atin yan. Pero hindi yan ang sinasabi. Tingnan muna natin yung sinasabi ng Ecclesiastes 3:12-13. Sabi nito, I know that nothing is better for them to rejoice. Sabi nito ng pinakamatalinong taong nabuhay. Sabi nga si Haring Solomon. Sabi nito, I know that nothing is better for them to rejoice and to do good in their lives, and also that every man should eat, drink, and enjoy the good of all his labor is a gift of God. Hindi niya sinabi rito na sa buong buhay niyo mag-invest kayo. Although maganda yan, pero himayin natin sandali ito. Maikli lang naman to. Sabi dito, una, I know that nothing is better for them. Pag better, di ba, ito yung magandang bagay na gawin nyo, na maggalak. Yun yung sabi niya, ang pinakamaganda raw sa tao, maggalak. Ibig sabihin, hindi lang masaya yung kagalakan kasi, lagi ko sinasabi to, galing sa Panginoon, yung happiness, ito yung one time na masaya ka. So, ang sinasabi rito, magkaroon ka ng kagalakan sa buhay mo. Tingnan mo yung katabi mo, kung nagagalak, katabi ka. Nagagalak daw, bagong gupit pa. Amen? Sabi dito, para sinasabi dito, make joyful memories, lalo na yan, sabihin na natin, okay, wag naman sana, World War III na, magkagulo. Hindi po bumabalik si Lord. Ang hirap, di ba? Amen? So, sa oras na meron tayo na masaya, maayos, malaya, wag na tayo magdrama sa buhay. Wag na tayo magdramang bukid. Wag na tayong mang-away. Kanina nga yung mga bata, nag-aaral kami. Bata pa, binubuli na pala ngayon. Grade 3, binubuli na. So tayo naman siguro mananampalataya, bilang mananampalataya at nakatira sa isang Kristiyanong tahanan, ang pinakamaganda raw, mag-rejoice. At paano mo mag-rejoice? Gumawa ng masasayang alaala kasama pamilya. Wag na kayong mag-away pagdating sa bahay. Amen? Maggalak. Amen? Kasi yun ang sabi, nothing better for them to rejoice. And what is the best way to make rejoicing? Make a joyful memories, masasayang alaala. Amen? Kasi hindi natin alam ang buhay. Tignan mo yung katabi mo, nagagalak ka ba talaga? Nakikita mo yan? Amen. Praise the Lord. Okay, sundan natin ha. Tapos sumunod, do good. Better for them to do good. Sabi nga sa Ephesians 2:10, ginawa daw ang tao para sa mabubuting gawa. So, yung pangalawang sinasabi ng pinakamatalinong tao, gumawa ng mabuti. Huwag ka namang away, huwag ka namang bully, huwag ka namang scam. Tignan mo yung katabi mo, scammer yan. Hindi rin scammer. So, gumawa ng mabubuting bagay. Ewan ko ako, pag gumagawa ako ng mabuting bagay, masaya ang puso ko. Tama ba? Pag nakakapagbigay ka, nakakatulong ka, nabubuksan mo yung tahanan mo sa Panginoon, kumakanta ka dito, tumutugtog ka, oo, nakakapagod, pero dinisenyo yung katawan natin sa mabubuting bagay. Iba yung galak na nararamdaman mo pag nasa iglesia ka at ginagamit ng Panginoon. Amen? Lalo na sa pagtulong. Amen? So, yun yung pangalawa. Una, make joyful memories. Pangalawa, do good. Pangatlo, ano yung sabi niya? At saka ito pa, the best way to do good is to make disciples, sabi nga. Kasi yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Kaya tayo nandito sa mundo para maghayag ng mabuting balita. At alam ko, lahat tayo nakapaghayag ng mabuting balita, iba yung pakiramdam. Sino yung naghayag ng mabuting balita sa Luneta? Masaya ba?
masaya, di ba? Iba yung galak na lalo na pag nagkikwento na sila sa'yo. Kasi pag nagkwento na sila sa'yo, ibig sabihin, nandun na yung, yung connection ninyo. Sino ka para kwentuhan kanila? Amen? And maganda pag-pray mo sila. The best way is to remember this mission is to remember His mission. May mission tayo, yung mission ng ating Panginoon. Amen? Huwag tayong maging konsumisyon. Okay? Pangatlo, ito na. Eat and drink. Yan, gustong-gusto ng mga Kristiyano yan. Kainan. Diba? Sino rito gusto kumain ng anli inasal? Amen, di ba? Anli inasal, may halo-halo pa. Amen. Pag-pray natin, malay mo, biglang may pa-deliver si Lord dito. Amen. So, eat and drink. Sinabi ng Panginoon yung kumain. So, wag natin tipirin yung sarili natin pag gusto natin kumain. Kainin lang naman natin yung mga masusustansyang pagkain. Baka naman kumain ka, chicharong bulaklak, lechon, crispy pata, tapos sabi mo, Pastor, ang taas ng BP ko. Sabi kasi, eat and drink. Amen? So, eat and drink and enjoy all His labor. Yung pinagtrabahuhan mo, enjoyin mo. Ayan, celebrating every moment with the people He love. O yung oras, ibigay mo yung oras mo sa mga taong mahal mo. That's the best expression of love, giving quality time. Sa mga nagmamahal ba rito, binibigyan nyo ba ng quality time ang pamilya, no? Alam ko, mahirap magbigay ng oras kasi nga nagtatrabaho tayo, pero yung oras na magkasama tayo sa tahanan, make it joyful. Celebrate na nakita mo siya. Hindi pag nakita mo siya, sawang-sawa na ako sa mukha mo. Huwag ganon. Amen? So, kasi nga, kumain at mag-enjoy. Di ba, eat and drink, masarap kasama yung mahal mo sa buhay. And then enjoy all His labor. Yung pinagtrabahuhan mo, minsan sabi mo, Pastor, pambiling amlodipine pambili ng losartan, pambili ng... Siguro magtabi ka naman para mag-enjoy naman kayo. Ang enjoyment, hindi naman kailangan pumunta pa kayo ng Hong Kong Disneyland. Kahit na Santa Maria Disneyland, pwede na. Amen? Kung meron mang ganon. Amen? Sabi ito, dahil it is a gift of God. Pag nag-e-enjoy ka sa buhay mo, na-e-enjoy mo yung pamilya mo, na-e-enjoy mo yung perang meron ka, kahit hindi sinabi rito marami, may sinabi ba rito marami? Yung sahod mo, yung pinagtrabaho, wala sinabi. Ang sabi lang, enjoyin mo kung ano yung meron ka. Huwag kang maghanap ng wala ka. Enjoyin mo kung ano yung meron ka. Amen? Kaya sabi dito, enjoying every moment of your life it's God's gift. Ayun ang regalo ng Diyos. Enjoyin mo yung meron ka. Kagaya ngayon, nandito ka sa church, katabi mo yan, sa ayaw at sa gusto mo, enjoyin mo na yan. Mamaya, baka hindi mo naman kasama sa bahay yan, mamaya, hindi mo na makikita yan. So, rather than asarin mo, mag-isipan mo na hindi maganda, enjoyin mo. Amen? Hindi yung, lalo na mag-asawa, magkapatid, mag-ama, mag-tatay, kayo magkasama niya sa ayaw at sa gusto mo, so enjoyin mo yan. Kaysa naman, sana hindi ito na pangasawa ko. Walang ganun. Amen? Enjoy God's gift. Kasi regalo ng Diyos yung bawat oras na meron tayo sa mahal natin sa buhay. Because why? We don't know what will happen tomorrow. Tama? Nagkakagulo sila ron. Tayo may oras tayo dito. Huwag na nating isipin na, ano mangyayari? Baka magkaganon. Huwag na tayong matakot. Mag-pray na lang tayo. Amen? Kasi may mga nuclear sila eh. Paano kung magbombahan sila? Wag naman. Kaya nga, rather lang matakot, enjoyin mo yung oras na kasama mo ang mahal mo dahil regalo ito ng Diyos. Kaya sabi sa Psalms 1:7-2, hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Yan ang sinabi ni Haring David. Hindi mo rin kailangan magpakahirap maghanap buhay. Maaga bumangon, gabing-gabi matulog, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mga mahal. Pero mo, aga mo gumising, gabi ka natutulog, no? Hindi mo na na-enjoy yung buhay mo. Sabi rito, pinagpapahinga ng Lord yung kanyang mga mahal. Kaya kung na-enjoy mo yung buhay mo, regalo ng Diyos sa iyo. Amen? Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon.